Sinimulan na ng depensa ang cross-examination kay COA State Auditor Sailin Del Campo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito, ilang beses na nagkainitan ang depensa at prosekusyon. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano-ano yung mga hindi napagkasunduan nga ng depensa at prosekusyon dito sa cross-examination kay Del Campo? Cheryl, sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw na ito, unang na-raise muna ni Council of the Prosecutors Attorney Lorna Capunan yung kanilang suggestion kung maaaring payagan itong si State Auditor Sailin May Del Campo na humarap sa Clerk of Court pati sa harap ng abogado ng magkabilang panig para i-identify at i-authenticate itong mga dokumentong meron ang dalawa. Ito kasi yung may kinalaman pa rin doon sa proposed stipulations sa prosecution na hindi pumapayag ang depensa hanggang sa araw na ito. Samantala, sinabi naman dito ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, pinadala naman na raw ng depensa yung kanilang mga pre-marked na documentary evidence at impeachment court na lang din o itong mga senator judges ang magkukumpara dito. Samantala, kanina naman doon sa cross-examination na pinangunahan ni Attorney Christine Ferrer, inisa-isa rin yung mga nilalaman ng Protected Intelligence Operations Report ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG, kaugnay ng mga activity ng grupong ito ng pangalawang Pangulo. Kabilang dito yung surveillance, intelligence fusion, profiling daw ng mga dadalo sa mga event ng bise at yung deployment ng mga operatiba sa mga ruta ng biyahe. Ang tanong dito ng depensa, pasok daw ba ito o may tuturing na intelligence activity? Note natin dito, intelligence ang ginagamit ng abogado at hindi raw administratibo ba ito. Ang sabi naman dito ni Del Campo, pasok daw siya sa intelligence activity. Pero humarang naman dito si Attorney Capunan na sinasabing malayo raw yung pagtatanong ni Ferrer tungkol dito kasi napupunta na raw sa intelligence fund at hindi confidential fund. Pero nilinaw naman ni Ferrer na ang pinatutungkulan niya raw sa kanya mga pagtatanong ay itong confidential activities ng OVP. Nilinaw din kanina ni Del Campo na magkaiba daw yung payment of reward sa payment of information. Payment of information, di naman daw ito di-disallow, pero mabigat yung kailangang pruweba pagdating sa payment of reward. Kasi kung sinasabi may probable threat daw, may NPA daw, batay doon sa impormasyong nakuha, dapat daw may na-apprehend o may nahuli at yun daw yung magsisilbing pruweba na may success sa information gathering at mapapayagan yung payment of reward. Samantala, patuloy pa rin hinaharangan ni Atty. Capunan na nag-o-object siya dahil yung iba raw argumentative na raw ang tanong ng depensa. Cheryl. Sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial, ilang senador pa rin ang wala, gaya ni Senator Loren Legarda na nag-extend ng leave. Ano raw ang dahilan? Cheryl, tulad doon sa kasulatan na pinadala ni Senator Loren Legarda dito kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Ray Bantug na itong lumipas na linggo, medical leave pa rin August 11 hanggang August 12 o ngayong araw. Ang dahilan kaya absent muna itong si Senator Loren Legarda sa impeachment trial maging sa plenary session mamayang hapon. Samantala, pagdating naman dito kanila Senator Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano na nagpalitan ng maiinit na salita kahapon sa plenary session, kanina kasi may pagitan sila sa harapan na bahagi ng impeachment court, nakaupo si Senator Pia, sa bandang likuran si Senator Raffy Tulfo. Kaya hindi natin sila nakitang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap o magpansinan, etc. Pero malamang mamaya makita din natin yung, kumbaga, yung interaksyon nitong dalawang senador. Pero ang sinabi pa naman ni Senator Pia Cayetano, absent pa rin itong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil hindi raw maganda ang pakiramdam, kumbaga masama ang pakiramdam. Kaya sa nakita natin ngayong araw, absent pa rin itong si Senator Alan, pati si Senator Loren Legarda. Cheryl. Pagkatapos ng cross-examination sa testigong si Del Campo, ano pa yung aabangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayon? Cheryl, naka-recess kasi ngayon. Babalik ng 1 p.m. itong impeachment trial at ang sinabi naman ni Presiding Officer Escudero, tuloy pa raw yung cross-examination dito kay Del Campo. Pagkatapos, kung wala ng recross at redirect exam, interjectory na o kaya naman yung pagtatanong naman ng senator judges. Ang huling nasabi ni Senator Chis, si Senator Robin Padilla raw ang unang magtatanong, nasusundan naman ni Senator Judge Risa Hontiveros at depende na sa listahan kung sino iba pang mga magtatanong. Mamaya din malalaman natin mula sa prosekusyon kung magkakaroon ba ng pagbabago sa mga ipapatawag nilang testigo kasi dapat nakaschedule din ngayong linggong ito si House of Representatives Records Custodian Marivic Pareha, pati ang Special Disbursing Officers ng OVP pati ng DepEd na si Gina Acosta at Edward Fajarda na planong na prosekusyon na ideklara bilang hostile witnesses. So hindi na sila aabot ngayon kung sakali man, baka sa susunod na linggo sila ipapatawag para tumestigo. Cheryl.
Maraming salamat for the update, Mobile Journal, Merimon Reyes.